At ngayon, andito tayo sa Barangay Naro, mismong barangay na sinasakupan ng buong isla ng Naro. Dito kinuha yung pangalan ng kabuong isla. At dito may matatagpuan nga tayong isang Scallop Church. Ito yung parish ng Mother of Perpetual Help. Ito yun. So, hugis scallop siya. Tapos, kasya dito yung hanggang 250 katao. So dito, ngayon, kung mapapansin nyo, may mga damo pa na makikita tayo dito. Tapos sa loob, tignan natin. Habang nagpapalipad tayo ng ating drone, ay nakita nga natin yung hugis niyang scallop. At kung napapansin nyo, hindi pa siya tapos kasi nakulangan sila sa materyales such as yero at iba pa. So now, dito, soon, magiging available to kasya lahat ng mananampalataya or maninimba hanggang 250 na tao. At dito, sa side na to, ang magiging altar ng simbahan. So dito, makikita din natin yung kanilang entrance. Ito yon. So, ito napakaaliwalas ng surrounding. Especially, labas-pasok yung hangin dito, both sides, at antayin natin na matapos ito. At syempre, kailangan din nila ng donation, ng tulong sa mga willing dyan mag-donate dito sa simbahan na to. Rin na makipag-coordinate sa kanilang parish priest. So, napakaganda. Kahit hindi pa tapos, makikita natin na pinag-isipan. At bakit hugis scallop siya? Kasi nga, according to their parish priest, kay Father, kinoconnect nila yung simbahan sa pangunahing pinagkakakitaan dito ng mga mamamayan dito sa isla ng Naro Island. So yon, dito, possible, malaki din yung parking space. At kung makikita nyo din sa drone shot, na green field talaga siya. So sa bandang dito, nandito na yung mga kabayanan, mga bahay, hanggang doon makikita na natin yung dagat. At dito nga sa labas ng kumbento ay may mga makikita tayong mga tinalupan ng scallop. Ito yon. So what's up mga kagulong? Andito tayo ngayon sa kumbento kung saan kasama natin si Father Briones. Father, ask ko lang po, paano po siya tinawag na Mother of Perpetual Help at bakit siya nakilala as Scallop Church? Kasi nung we were preparing this island for a parish. Actually, ang tao ang nagpili ng name ng parish. Inahan sa kanunay panabang sa Our Lady of Perpetual Help. So, hindi ako ang pumili, actually yung tao. Tapos ito, yung simbahan, bakit scallop shell shape ang hugis? Well, kasi because ang Naro Island, ang isa sa mga main livelihoods, yung produkto is scallop, no? Kaya at least ang simbahan is connected to the livelihood ng mga tao, no? Kaya scallop shell shape ang hugis ng simbahan. So basically yun lang, para lang merong enculturation, no? Parang ang simbahan at ang main source of income ng tao ay connected. So Father, yung in the entire Masbate, only in Naro na shell type siya. Yeah. Inspired by the shell. It's because yun nga yung for the livelihood. At ngayon mga kagulong, maliban doon sa Scallop Church na tinatawag nila at mas kilala din na Mother of Perpetual Help, andito tayo ngayon sa isa sa mga pinagmamalaki ng Naro Island. Ito yung crab meat processing dito nila, kung saan dito niluluto yung mga crab na nakukuha nila galing dagat papunta rito, at meron silang factory doon. Pero ngayon tignan muna natin dito yung kanilang pag-process. So tara, pasukin natin. So ngayon mga kagulong, andito tayo mismo sa loob ng food processing ng crab meat. Ito yung mga
bagong huli, bagong dating dito sa kanila. At tinitimbang muna nila kung magkano yung kilo. At by the way, buhay pa. Eto, gumagalaw pa guys, oh. Yon, fresh na fresh po ito na makukuha. At syempre, sa magtatanong kung magkano yung kilo, 220 po per kilo. Tapos, eto na yung dito na po nila nilalagay kapag naluto na. Eto na po yun. So, ganito kalaki. May mga iba't ibang sizes katulad nito. So far, ito yung pinakamalaki na nakita ko. So, nakakatakam din the same time. Fresh siya mga kagulong ay 200 per kilo. So kung fresh pa siya, at katulad na kanina nakita nyo, buhay pa, 200 pesos. Kapag naluto na siya, i-increase na po kanyang price into 350. At ito na yung ginagawa nilang crab meat. Tinatanggal nila ito dito at may mga nilalagay silang mga sangkap na para mas maging masarap yung pagkakaluto. So, ayun. I hope na nag-enjoy kayo dito sa ating travel sa Naro Island. At bukas, abangan nyo pa rin yung next adventure natin dito sa isla. Dahil meron pa, hindi lang more on seafoods product na may pagmamalaki sila dito. Kundi may mga iba pang produkto at syempre panghanap buhay din na pang world class din sila. So ngayon, makita-kita po tayo sa aking susunod na video. Again, I am Katsumoto. See you on my next video.